Nalangon niya ako at muling tinitigan, but this time, he gave me a strange look. Magsasalita sana ako pero naunahan niya ako. Ashley, you're my best friend. He almost whispered. Natahimik ako. He stared at me. And tonight, I felt 1,000 of stabs in my chest. Hindi pa man ako nagtatapat sa kanya ay parang inunahan niya ako. Ganito pala ang matanggihan. Masakit. I swallowed, trying to regain my mind and my heart. Naginit ang gilid ng aking mga mata. I blinked back my tears. Hindi pa ako handang malaman niya ang totoo. I scoffed. I cleared my throat. Parang may mga nagtutusok ang bato na nakaharang dito. Siyempre naman. Siguro okay ka na. Bangag ka na eh. I looked stupid while he was still staring at me. Tumayo ako. Kinuha ang damit at bag ko sa sahig pero hindi ko na makontrol ang panginginig ng pisngi at labi ko. I know anytime soon, my pain will burst out. Alis na ako. May trabaho po bukas. Huwag ka nang uminom. Itulog mo na lang yan. Sige. Hindi ko na siya nagawang tingnan pa hanggang sa makalabas ako ng kwarto niya. That was embarrassing. Narinig ko pang tinawag niya ako pero nagmadali na akong umalis. Lumalandas ang luha ko at parang gripong hindi ko mapigilan. Hindi ko matagalan ang maghintay ng tricycle kaya naglakad na lang ako pauwi. My lips were shaking. Ilang beses akong napapalunok upang iwasan ng humikbi pero kusang lumalandas ang luha ko. I held myself and mentally thanked the cold wind for drying my tears. Sa malayo palang inatanaw ko si Adam sa labas ng bahay. Nakatayo sa tapat ng motorcycle niya at ang kanyang cellphone nasa tainga. Nang marinig niya ang yapak ko, lumingon siya sa direksyon kung nasaan ako. Tila nabunutan siya ng tinig sa dibdib. He ran towards me. Where the hell have you been? Tila galit na sabi niya. Hindi ako nakapagsalita sa gulat nang yakapin niya ako ng mahigpit. Sobra ko nag-alala nung malaman kong hindi ka pa umuwi. Huminaho ng boss niya habang niyayakap ako. I felt relieved when I draw myself with his warmth. Tila may mainit na kamay na humaplos sa aking puso dahil sa kanyang pag-aalala. Unti-unti siyang kumalas at tinawakan ako sa aking balikat. He looked at me from head to toe, as if he is racing if there is something wrong with me. Sabi ni Ina, pinuntahan mo raw. His voice faded when he stared on the shirt I'm wearing. Napaawang ang labi niya, parang may dumaang puot o sakit sa kanyang mga mata. I ignored his gaze. Busy ka ba? Inangat niya ang tingin sa akin. He was still sad. Bakit? Malamig niyang tugon. Nagkibit balikat ako at hilaw ng ngumiti. Inom tayo? And he stared at me again. The next ko si Ina na nasa bake shop lang ako. Nagkunwari na may tatapusin. Ayokong sabihin na na Adam ako at umiinom dahil siguradong susunduin ako noon dito. Inilapag ko ang pangatlong baso ng beer na diretso kong ininom. Napangiwi ako at saka tumawa nang maramdaman ko ulit ang init nito sa aking lalamunan. Iniabot ko iyon kay Adam at iminuso ang isa pang bote. Lagyan mo pa, sabi ko nang nakangiti. Siguro ay mukha na akong tanga sa kakatawa ng walang dahilan but somehow, faking my smile lifted my heartache. Bumuntong hininga muna siya bago ako sinalinan muli. Pagkaubos niyan, umuwi ka na. Pinanliitan ko siya ng mga mata. Grabe ka. Pinagtatabuyan mo ko. I pouted my lips at him. Ano bang problema mo, Ashley Nicole? Ibinaba ko muli ang aking hawak na baso. May tanong nga pala ako sa'yo. Sabi mo dati nakita mo ang birthday ko sa Facebook. Dahil friend kita. Naisip ko lang. Ako ang gumawa ng account mo kahapon lang eh. Kaninong Facebook account ang gamit mo? He froze. I smiled like an idiot. Sinasabi ko na nga ba? Stalker ka eh. Crush mo ako no? Sagot. Tinuturo-turo ko pa siya sa kanyang mukha na iniiwas niya. Lasing ka na. Tumayo ka na dyan. Ihatid na kita. Naku, umiiwas sa tanong ko mama oh. Nahuli kita no? Tumawa pa ako sa nakita ko reaksyon sa kanyang muka. Hinuli niya ang kamay ko at tiningnan. Ashley, ano? Pati ba naman ikaw ha, Adam?
Akala ko namamanhid kapag lasing. Or maybe, it's really not that easy to forget what happened earlier. It hurts so much. I can still feel it, and I think there's no way I can move on. Naginit ang aking mga mata nang kumirot ang dibdib ko. Shit. Ihatid na kita. May nahong sabi niya ngunit hindi ko siya pinansin. Am I sexy? Tanong ko. Namunot ang noo niya. He was confused because of my unexpected question. What? Am I sexy? Tanitigan niya ako, yung titig na bubutas hanggang sa kaloob-looban ko. No. Natigilan ako pero kalaunay napatawa. Masakit pa rin pala kahit lasing ka na. He was just being honest, right? Am I pretty? He sighed. No. Diretso niyang sagot nang hindi man lang kumukurap. I bit my lower lip. Do I look like a princess? No. Kahit konti? No. Yumuko ako at tinignan ang baso ko. Mapapahiya na naman ba ako sa harap ng gwapong lalaki? Tinignan ko siyang muli. Will you kiss me if I say that I like you? No. Matapang niyang sagot. Hilaw ko napangiti. Tom, do you like me? No, I don't. Scott, what am I thinking? Lasing na nga ako. Siguro naghahanap lang ako ng maipambubuta sa sakit na inani ko kay Ryan. Langya, posible palang ma-heartbroken kahit wala kang relasyon. It could, especially when the heart failed to get what it wants. Yumuko ako. That's all I can have. Hindi naman ako hayok sa pag-ibig o desperada dito. I was trying to find reason why Ryan can't see me more than a friend. And I don't. Just slapped the reality on my face. Pinunasan ko kaagad ang lumandas na luha sa aking pisngi. I licked my lips. I even laughed. And I look at him who is constantly staring at me. I think I'm sober. Uwi na ako. Salamat. I stood up pero halos matumba ako sa pag-ikot ng aking paningin. Tom Beers. Agad lumapat ang kamay niya sa aking siko. I'm okay. Diyan ka na lang. Nakakahiya na. Sobrang nakakahiya. Nasa sala na niya ako nang hablutin niyang aking braso. Muling lumandas ang aking luha. Parang wala nang katapusan ng pagdaloy nito. Hinarap niya ako sa kanya, tinawakan na magkabila kong pisngi. He wiped my tears away. Stop crying, Ash. He whispered. Umiling ako at humikbi. Please, don't remind me that I'm crying. Lalo ko nagpupursige. He stepped closer. Close enough for me to smell his hot breath. Am I hallucinating? I like the scent of beer and mint from his breath, but I hate liquors. He tilted his head to meet my eyes. You're not sexy because you're gorgeous. You're not pretty because you're beautiful. You don't look like a princess because you're a queen. His husky voice filled my ears. Hindi ako makapaniwalang nakatitig sa kanya. Parang kabaliwan ang nangyayari. But I still want to hear what he is going to say. I won't kiss you if you say that you like me. I'd rather make love to you. I was mesmerized. And the next thing I knew, he was kissing me. So soft and so sweet. The taste of the beer and mint were there. I like it. So I kissed him back. That was my first kiss. Ilang saglit siyang hindi gumalaw hanggang sa naramdaman ko na lang ang paghagod niya sa aking labi. I closed my eyes and kissed him too. Sinusundan ko ang ginagawa niya until his soft and gentle kiss became aggressive and it went deeper. Hindi siya tumigil hanggat hindi kami naubusan ng hangin. Ramdam ko ang pangangapal ng aking labi pero gusto ko pa. My lips parted to gasp for an air while looking at his wet red lips. Nainip ako kasabay ng pag-iinit ko. Hinawakan ko ang kanyang muka at hinalikan siya. If it wasn't because of the alcohol, I wouldn't be this aggressive. Palalim ng palalim ang halikan namin nang maramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking pang-upo. He scooped me up at iniikot ko ang aking mga hita sa kanyang bawang at walang sawang inangkin ang kanyang labi. Nakakabaliw.
Naglakad siya at naramdaman ko na lang ang paglapat ng malamig na pader sa aking likod. He pushed me. I felt his hardness in between my thighs. Nang tingnan ko siya, nakita ko ang pamumungay ng kanyang mga mata. Nakaawang ang kanyang labi at mabibigat ang paghinga. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Please, stop me if you don't want me to do this. I'm going insane. Ashley, he whispered while giving me shallow kisses on my neck. I bit my lower lip and I can still feel his hardness on me. Funny enough, I'm debating with myself if I should stop him or not, but my womanhood is aching for attention. I open my eyes and look at him. I can still feel the effect of the alcohol, but I know deep in my heart, I want this. I want him. We stared at each other, giving and exchanging signals. I love the way he looked at me. It's not the strange look that Ryan gave me. It's more than that, and I went crazy. I want you, Adam. Please. Mababambos na sabi ko at parang hudyat ay muli niya akong hinalikan. Mas malalim at mas mapang-angkin. Nagustuhan ko iyon. Lumakad siyang muli paakyat sa hagdanan. My heart raced and pounded so fast. Will I ever regret this? I heard the sounds of the doorknob. May binuksan siyang pinto at sumalubong sa amin ang malamig na hangin nang galing mula sa kanyang aircon. Nalimpungatan ako nang maramdaman ko ang bigat sa aking bewang, ngunit konting paggalaw ko pa lang ng ulo ko ay sumakit agad ito. Napahawak ako sa aking sentido at pumikit. Banayad na hanging malamig ang dumapo sa aking balat. Bakit malamig sa kwarto ko? Mahangin ba sa labas? Pero ang simoy nito ay hindi amoy hangin pangkalsada kundi parang prutas. Shit, napadilat akong bigla nang mapagtanto kung wala ako sa aking kwarto. Tiningnan ko ang brasong nakayakap sa akin mula sa likuran and I saw Adams peacefully sleeping. Nanlaki ang aking mga mata, parang ihip ng hangin nang mapagtanto ko ang nangyari kagabi. And I'm still naked. Ang unang pumasok sa isip ko ay umuwi na ng bahay. Ngayon ko lang napagtanto ang ginawa ko kagabi. Shit. Hinawakan ko ang braso niya at dahan-dahan itong tinanggal sa aking bewang. Itinakip ko ang kumot sa hubad kong katawan habang umuupo pero napatigil ako nang kumirot ang aking gitna. That was... what? Sir? Kinagat ko ay balabi ko dahil sa nadarama kong hapdi. Pagdako ko sa bintana niya ay madilim pa. I'd rather live at dawn than at sunlight dahil tsak na may makakakita sa akin. Nakita ko pa nagkalat ang mga damit ko sa sahig. Gustong gusto kong pulutin at magbihis pero ang hapdi talaga ng akin. Para ako matutumba kung tatayo ako at maglalakad pero dahil sa kagustuhan ay tumayo na rin ako. Saan ka pupunta? A husky bedroom voice stopped me from moving. Nalangon ko siya at nabutang umupo habang nagkukusot ng mata. I cleared my throat. I felt shy all of a sudden. We're both naked and Shit, hindi ko na nagawa pang tingnan siya na maayos kaya umiwas ako. Lalo pa't bumagsak ang kumot sa kanyang ibaba. His beautiful abs were visible. Magbibihis na at uuwi. Maaga pa. Ayaw mo bang matulog muna ulit? Yeah, sobrang lambot ng kamay niya at ang lamig ng aircon niya. Nakakatukso talagang humiga at matulog ulit pero hindi pwede. Umiling ako. I need to go. May trabaho pa ako. He sighed in defeat. Okay, gusto mo bang mag-shower? Ihanda ko lang ang pampaligo mo. Umakto siyang tatayo pero pinigilan ko na agad. Wag na, sa bahay na lang. Magbibihis na ako. Sabi ko at unang inabot ang pantalon ko sa aking paanan. Hinagilap ko ang underwear ko at nakita ko pa ang bra ko malapit sa pinto niya. Damn it. Ngunit bago pa ako makatayo ay naunahan na niya ako. Mabuti na lang at nakaboxers na siya. Pinulot niya ang bra ko pati na ang panty ko at iniabot sa akin. Bumulusok ang init sa mukha ko nang makita kong hawak-hawak niya ang mga panloob ko. Ang dami kong hiyang nararamdaman ngayon dahil wala na ang espiritu ng butihing alak. Thank you. Sabi ko na matapos kunin ang mga ito. Minadali kong isinuot ang bra ko at isunod ang pang-ibaba. Napapikit ako nang gumalaw ako patayo. I almost chanting, I can do this. Nang maisuot ko na ang jeans ko ay nagsalita siya mula sa aking likuran. Here, wear this.
Ipinorma niya sa akin para isuot ang kanyang puting t-shirt. It was just a plain white at tila hinihintay na lang niyang itaas ko ang mga kamay ko. I need to go at dahil sinira niya ang suot ko kagabi, I have no choice. Isunuot niya sa akin ang damit niya. Inayos pa niya ang buhok ko at marahan na sinuklay gamit ang kanyang mga daliri. Hinayaan ko lang siya dahil napakaseryoso ng mukha niya. Ihatid na kita, deklara niya. Huwag, dito ka na lang. Saka nakaganyan ka lang. Napatingin ako sa ibaba niya. Kumunot ang noo niya. Iniipit pa ang takas kong buhok sa likod ng tenga ko. Magbibihis lang ako. Sandali lang. Tinalikuran niya ako at pumunta muli sa kanyang cabinet. As I stared at his naked back, broad shoulders and sexy waist. What had happened last night came out. I swallowed hard. Adam, lalabas na ako. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at lumabas na ako ng kanyang kwarto. Bawat hakbang ay namimilipit ako sa hapdi. Pagdating sa pangalawang hagdanan ay napakapit ako na mahigpit sa railings nito. Mariin ang pagkakalapat ng aking labi. Why does it hurt like this? Hey, what's wrong? Are you sore? Muntik pa ako mapatalon sa gulat nang hawakan niya ako sa aking bewang. The fact that he touched me again made me shiver. He lifted my chin. Nakita ko ang nag-aalala niyang mukha. But knowing that he knew what literally hurts, nahihiya na naman ako. Umiwas ako ng tingin. Hindi. Ipinagpatuloy ko ang pagbaba. Bahagi akong binilisan ng paglalakad para hindi na niya ako hawakan pero parang octopus ata ito dahil nakahawak na siya sa bewang ko. Pinagbuksan niya ako ng gate. Pinigilan ko siya nang hahakbang siyang palabas. He got confused. Ako na lang ang lalabas. Baka may makakita sa atin. Dito ka na lang, Adam. He tilted his head. Are you sure? Tumango ako. Sumilip muna ako sa labas kung may tao at dahil madaling araw pa lang ay walang laman ang kalsada. Sige na. Paalam ko ngunit ako naman ang pinigilan niya. Hinawakan niya ako sa aking balikat. Mag-uusap tayo mamaya, okay? Magpahinga ka na ulit. Tawagan mo ako kapag may problema. Then, he kissed me on my forehead. Hindi ako nakasagot sa gulat. Nang makalabas ng gate niya ay malalaking hakbang ang ginawa ko sa pagtawid, papunta sa amin. Bago ko pa maisara ay nakita ko nandoon pa rin siya at nakatingin sa akin. Isinara ko na lang ng mabilis ito at pumasok na sa loob ng bahay. Saka ko lamang naramdaman ang mabilis na pintig ng puso ko. Umakyat ako sa aking kwarto at kumuha ng tuwalya para makaligo. Pakiramdam ko ay nakadikit pa sa akin ang amoy niya pati ng amoy ng napakalambot niyang kama. Pagsara ko ng aparador, tumambad sa salamin ang itsura ko. Nakita ko ang kabuuan ng aking sarili na suot ang damit niya. Ilang segundo kong tinitigan ang sarili sa salamin bago bumaba muli patungong banyo. Habang naliligo ako, muling bumalik ang nangyari kagabi. Napapikit ako. No. Ipinilig ko ang ulo ko matapos na parang may sumigaw sa akin. Ano bang iniisip at ginagawa ko? This is not right. Ano kayang sasabihin ni mama kapag nalaman niyang hindi na ako berhen? Humiga ulit ako sa kama para umidlip muna pero sa pagpikit ko pa lang ay ang mapupungay niyang mga mata ang nakikita ko. I'm doomed. Ashley Nicole! Napatalon ako nang biglang sumigaw si Ina sa akin tabi. Bakit? Bakit ko sumisigaw? Tumikim pa ako nang halos may bumara sa akin lalamunan. Kanina pa yata ako hindi nagsasalita. Kumalukip-kip si Ina at tinitigan ako. What's bothering you? Kanina ka pa tulala tahimik. Hindi tayo makakausad sa meeting natin kung lutang ka, Ashley. You can tell me anything? She was right. Nasa kalagitnaan kami ng meeting dito sa shop. Kanina pa kami sarado at nagsimula ang discussion namin pero hindi naman pumapasok sa utak ko ang mga sinasabi niya. Tumingin ulit ako sa aking laptop at binasa ang kung anumang nandoon. Sorry, nasa na ba tayo? Magdadagdag tayo ng new flavors ng cakes and tables. Cheers. She sighed. Ashley, okay ka lang ba? Isang linggo ka ng ganyan. Nag-aalalang sabi niya. Am I okay? Tanong ko rin iyon sa sarili ko. And yes, 1 week na nakalipas pagkatapos ng may nangyari sa amin ni Adam. And when he told me na mag-usap kami pagkatapos noon, hindi iyon nangyari. Hindi na siya nagparamdam, Niha o Niho. Hindi niya ginawa kahit text o tawag nga ay wala. Sinabi pa ni Susan na halos hindi na iyon umuwi ng bahay niya.
I bet, tinawagan na naman iyon ng mga barkada niya at nagbabar sa kung saan. What do I expect? Before we met, he's already the kind of person he is. Carefree and untroubled. And why would he even bother himself regarding what happened between us? He's used to this, I guess. Kaya lang hindi ko maiwasang mainis, maaburido, mabwisit. Hindi ko siya hinahanap, okay? Pero bilang babae, gusto ko na respeto. Ano bang tingin niya doon? One night stand? Nakakagigil. Pero bilang respeto ko na rin sa sarili ko, hindi na ako mag-expect. Hindi naman kami. Less expectation, less responsibility. Kung sa tingin niya ay one night stand lang iyon, edi one night stand. Kailangan kong gawing normal ulit ang takbo ng buhay ko. May negosyo at mga kaibigan ako. Pagkaberhen ko lang ang nakuha niya, hindi ang katinuan ko. Napabuntong hininga ako. I'm okay, Ina. We can move on. Pinal ko ng sabi pero tila hindi siya agad nakahuma at tinitigan pa ako. Ina is my best friend and I know na maintindihan niya ako. Kaya lang nahihiya akong sabihin. Okay, siguro pagod lang yan. Mabuti pa yung magligpit na tayo at umuwi. I miss the kids. Pagkabanggit pa lang niya sa mga bata ay nagbago na agad ang aura niya. Tumayo siya at pumunta sa kusina para i-check kung may nakaligtaan. Nagligpit naman ako ng ilang notes at papel sa mesa. Nag-online na rin ako habang hinihintay si Ina. While scrolling, nakita ko ang bagong post ni Ryan. I gasped when I realized what the photo is. He didn't write any captions. It was just a left hand with a diamond ring, and I know it was a woman's hand. I just know. Napatitig ako doon at pinakaramdaman ng aking sarili. It still hurts. Wala man siyang binanggit pero kailangan pa ba? Malamang nagkabalikan na ang dalawa at ngayon, they're engaged. Klinik ko ang comment box at ilang kilala kong kaibigan namin ang nagtatanong kung ano iyon pero ang iba ay nag-conclude na at mga bumati pa. I heaved out a sigh to suppress my tears. I have been suffering defeat from the get-go of our story. Mine and Ryan's. He's not going to love me. He will never learn to love me. Hindi sa akin at hindi magiging sa akin. Never. It will never happen. Akalain mong kakailanganin ko mag-move on? Kahit na hindi naman naging kami? O sadya ang salitang iyon ay panglahatan at hindi lamang sa mga may minamahal? Nakita kong online si Ryan. He must be in Dubai too. Hindi niya na ako kinakausap mula nung huli namin pagkikita. Still, I decided to send him a message. Congratulations, Ray. Pero labas sa ilong ang type ko. I waited for his reply. Nakita kong lumabas ang word na scene. Ilang segundo at minuto pa ay hindi man lang ako nakatanggap ng kahit na anong sagot mula sa kanya. Kahit man lang ang word na typing ay wala. I bitterly smiled. So, that was it. Tanitigan ko ang chatbox namin pero tahimik lang ito. I give up. Baka hindi na niya ako tinuturing na kaibigan man lang. I think I ruined the greatest thing he could give me. But the least thing I want from him, it's the friendship. I still want his heart, his love. That's the greatest thing he could give me. Unfortunately, friendship is what we have. I blinked back the tears. No more cry, please. I told myself. Pumuntong hininga ako at sinarado na ang chatbox namin. Tutulungan ko ang sariling ibaling ang bigat na nararamdaman. Mas marami pang bagay na dapat pagbigyan ng atensyon. Hindi naman hihinto ang pag-iikot ng mundo nang dahil sa heartbroken ako. I should be the one to lighten up myself. Nilingon ko sa akin likuran si Ina. Napabaling ulit ako sa laptop ko nang tumunog ang pop-up tone nito. Nanlaki ang mga mata ko. Adam sent a message and he's online. Bigla akong kinabahan pagkakita pa lang ng pangalan niya sa screen. Napahawak pa ako sa akin dibdib dahil sa paghampas ng puso ko. I couldn't even move a muscle. John, ang tagal niya hindi napakita tapos magsasend siya sa akin ng direct message. To the point na nung nakaraan lang, tinitingnan ko pang account niya kung ano nangyayari sa kanya pero ako lang ang friend niya doon at parang hindi pa siya nagbubukas. Tara na. Bilang sabi ni Ina sa gilid, nataranta ako. Bubuksan ko ba? Magre-reply ba ako? Alam ko namang malaki ang nagbago sa amin dahil sa nangyari pero shit. Tara na. Sabi ko at pinatay na lang ang laptop. Habang pauwi naman ay walang patid ang kakaisip ko kay Adam. Umuwi kaya yun? O pahinga na muna siya sa pagpaparty kaya niya ako ginugulo ulit?
Gusto ko nang sabunutan ang sarili ko dahil nagugulo ang sistema ko. Manong bayad po. Narinig kong sabi ni Aina sa tricycle driver. Pagbaba ko ay tinignan ko ang bahay sa harap. I was checking if there was any hint of someone inside. Pero bumagsak lang ang balikat ko dahil patay lahat ng ilaw at sarado ang mga bintana. Obviously, walang tao sa loob. Tahimik na lang ako sumunod sa loob kay Aina. Ate! Salubong sa amin ni Susan. Kumunot pa ang noo ko dahil ngisi-ngisi siya at may pagkapilya na naman ang muka. Sa akin pa siya nakangiti. Ang mga bata, Susan. Ani Aina. Umarang sa pinto si Susan. Nasa loob ate, nakikipaglaro. Nakikipaglaro? Pupuntahan ko na. Gumilad si Susan para makadaan sa Aina. Papasok na rin sana ako para makita ang kambal pero humarang ulit sa pinto si Susan. Napanguso ako. Problema nito. Bakit? Pinanliitan niya ako ng mga mata. Ate ikaw? May hindi ko sinasabi. Paghihinala niya. Kinabahan agad ako at napalunok. Anong alam nito? Paano niya nalaman? Nakita ba niya? Nanlamig bigla ang ulo ko. I composed myself and tried to act normal. Pinagsasasabi mo. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Saka ako nag-iwas ng tingin para hindi na siya maghinala pa. I'm a lousy actress. I suck when it comes to lying or pretending. Pumasok ako sa loob pero halos suminto ang pagsagap ko ng hangin nang makita ko doon si Adam. Nakaupo sa sofa at kausap sa Ina habang buhat si Diane. They stopped talking when they saw me. He looked at me. May naiwang ngiti sa kanyang labi ngunit napalunok ako. Nandito na siya ulit. Ashley, ikaw pala ang pakay ni Adam Kanina ka pa pala hinihintay. Nakangiting sabi ni Ina. Naglakad akong muli pero bawat hakbang tila kay hirap at parang bawat apa ko ay may posibilidad na matisod ako o ano. Ang hirap gumalaw bigla sa harapan niya. Hindi naman ganoong katagal. Kararating-rating ko lang din. He said while smiling. He looked at me at tinignan ang kabuuan ko. The uneasiness in me surges. O sige na, akyat na muna kami para makatulog na mga bata. Adam? Ashley? Tungo sa amin ni Ina. Tumayo si Adam at tinapik ang kulay abong buhok ni Dylan. Patagilid akong nilingon ni Ina. Kinunutan ko siya ng noo pero nginisian niya lang ako. Tiningnan ko lang siya hanggang sa makaakyat ng tuluyan sa taas. He cleared his throat kaya nilingon ko siya. Nagkarumentado ang dibdib ko. He looked uneasy too. Taka. 1 linggo siyang hindi nagparamdam. Sabi pa niya ay mag-uusap kami nung umagang iyon but he didn't show up. Now, he's here? Ay, panimula niya. Hirap akong nilingon siya. Para akong napapaso sa uri ng kanyang tingin. Oh, tanging lumabas sa bibig ko. Ang daming gumugulo sa akin pero yun lang ang lumabas. Ano ba yan? In my peripheral vision, tumalikod siya at may iniabot sa upuan. Para sa'yo. Kinakabahan niyang sabi. Iniabot niya sa akin ang 10 punpo ng pulang rosas. Sa ilalim nito ay isang malapad na box ng mamahaling chocolate. I look at him. Para saan yan? Shit, nagkabuhol-buhol pang sabi ko. Para sa'yo. Kasi hindi kita nabalikan agad. Patawad, Ashley. Nakatingin siya ng diretso sa aking mga mata na parang inaarok ang aking loob. He really looks sincere though. Akala ba niya nagtatampo ako kaya siya nagsusorry? Bakit hindi ba? I mentally mocked myself. Yun ba? Hindi. Hindi naman ako galit o ano. Okay lang. Ngumiti ako. Tipid ng ngiti lamang. Ang hirap. Baka manginig pa ang labi ko. Dahil nakaabot pa rin ang mga kamay niya, tinanggap ko na lang ang bulaklak at chocolate. Ang cheesy mang tingnan pero I found it sweet. Nagkatinginan kaming dalawa. Parang hindi siya kumukurap man lang kung makatingin. Nakakapanghina ang ginagawa niya lalo pat pareho kaming tahimik. Ate, Susan said me. Lumapit siya sa gitna namin ni Adam. Humalukip-kip at palipat-lipat ang tingin sa amin dalawa. Hindi ko na alam kung matatawa ko, babatukan ko na lang siya. She went serious. Ate, ipapaubaya ko na sa'yo si Kuya Adam. Total naman meron na akong Fred. Okay lang sa akin kung maging kayo. Di ka pa naman nagkaka-boyfriend. Matalim kong nilingon si Susan. She just said I never had a boyfriend. Parang ginawa pa kong kaawa-awa.
Nakakainit ng ulo. And who's Fred anyway? At nang tingnan ko si Adam, kitang-kita ko ang pagpipigil niya ng tawa. Ako ba ang nakakatawa? Uwi na ako ate, kuya. Pag-igihan niyo ha. Para worth it ang pagpaparaya ko. Sige. Hindi talaga ako makapaniwala sa biglang iniasal ni Susan. Sunundan ko siya ng tingin hanggang sa maisara niya na ang pinto. Nang ibalik ko ang tingin ko kay Adam ay naabutan kong ngiti-ngiti na ang loko. Kitang-kita ko na ang mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin. Ang saya-saya niya oh. Bigla naman pumormal ang mukha niya nang makita niya ako nakasimangot. Tumikim pa siya na parang napahiya. Ash, tawag niya. Ibinaba ko ang gamit ko at ang bulaklak sa lamisita. I'm terrified with his tone at sa mga susunod pa niyang sasabihin. Kumain ka na? Teka, check ko sa kusina kung anong niluto ni Susan. I immediately went to kitchen to divert his attention dahil abot-abot na ang pintig ng puso ko. Ash, pagpasok pa lang sa dining area, halos mapaiktad ako nang hawakan ni Adam ang aking kamay. I stopped. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay namin. Banayad niyang hinaplos ang aking mga daliri na para bang isa itong mamahaling collection niya. Inangat ko ang aking tingin sa kanya ngunit bigla niya akong hinatak papalapit. Itinungkod ko ang isang kamay ko sa kanyang dibdib. In just one swift move, he caged me on his tight arms. Kumabog ang dibdib ko when I realized a familiar warmth. Patawarin mo ako, Ash. Hindi ko ginustong umalis bigla. Kaya lang kasi. Mababang tono niyang sabi. He bowed to meet my eyes. Okay nga lang sa akin. Huwag mo na isipin na yun. Teka, titingnan ko kung anong ulam. Umiwas ako ng tingin at pilit na kumakawala sa kanya. Even a single second, hindi ko kaya makapagtitigin sa kanya. He was too intense. Bumitaw ako sa kanya at tinanggal ang takip ng plato sa mesa pero wala doon ang atensyon ko kundi nasa lalaki nakatayo sa aking likuran. He was watching me at nararamdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Umupo ka na, maghahain lang ako. Hindi ko siya nilingon at kumuha na lang ng mga plato at kubyertos. Kumilos ako nang naaayon sa dati. Gusto kong ibalik yung dati naming samahan na dalawa. Yung wala pang nangyari sa amin. Dahil kung isasama ko ang nangyari 1 week ago, it's going to be awkward. Umupo na ako sa harap ng lamesa at sumandok ng kanin. Nanatili pa rin naman siya sa kanyang kinatatayuan. Uminto ako nang hindi talaga siya kumikilos. Bumuntong hininga ako. It's not working. Lilingunin ko sana pero lumuhod na siya sa paanan ko. His knee touched the floor and his elbow touched the other knee. He looked like a prince. Nakatingala siya sa akin. Nalingon ko siya. Tanatigan niya ako na animoy nilalagyan niya ako ng marka.